Hey, good morning. So, ang video to is para kay Ryan Gonzalez na nagtanong about sa UPS mode daw nitong solar hybrid POW MR. And time check is 5:20 AM katatapos na ng trabaho ko and may charge akong 12.7. Hindi gumagana yung solar kasi wala pang araw, madilim pa. And about sa UPS, gusto ko lang linawin. Chinek ko dito sa manual, walang UPS dito. Una kong iniisip is UPS or Universal Power System ang tinutukoy nyo, or yung Uninterrupted Power Supply. So di ko sure kung anong UPS yung tinutukoy mo dito sa dalawang to, pero pakita ko na lang parehas. So una is kung yung power station or power supply para like backup power, syempre kailangan mo ng battery na kakabit. Pero nasabi mo sa chat mo is kailangan utility lang o yung ganito lang kasaksak. So meron ako dito, ito yun, pang saksak sa utility. So ngayon is walang solar panel and patayin ko na rin yung solar panel para hindi siya mag-charge. Ayan, so nakababase lang lahat, so lahat patay. Ang tanging nakasaksak na lang dito is yung battery, which is nung nasa gitna, at hindi siya bumubukas unless merong mag-power sa kanya na galing solar panel or yung sa utility. So nakapatay din siya dito sa likod. Pag binuksan ko, ayan, okay. So battery lang ang nakasaksak, gagana siya, yes. Solar panel lang ang nakasaksak, gumagana siya, yes. Ganun ang akin. So ngayon, nakapatay yung solar panel ko, nakapatay yung tawag dito, yung ito yung utility ko, which is hindi ko talaga siya sinasaksak kasi nga ayoko. So kung sasaksak mo siya, yan, ayun na siya. As you can see, naka-bypass siya. So gagana, yes. Kung gagamitin mo siya as backup supply, bali ganitong mangyayari dyan. Yan. So nakabukas yung inverter mo, kumukonsumo siya sa utility ng mga somehow ilang volts. Tingnan natin dito. Ay, hindi pinapakita. Pero kahit ganyan lang yun, kumukonsumo na yan. Gamit ako ng ganito. Eto, dito ko ipakita para makita mo. Wait lang ha. Bam! So yun na nga. Eto, as you can see, walang nakabukas, meron na siyang 73 watts. Oh. Kumukonsumo na siya ng 73 watts para sa output na wala. So ito yung breaker para sa dito sa output nito, nakababa. So ibig sabihin putol siya, hanggang dito lang siya. Hindi siya umabot dito sa aking ATS, nakapatay. And still kumukonsumo siya ng 72 watts. So imagine meron ka pang load, so 72. So doon ko nasabi na dumodoble yung konsumo kapag nakakabit ka sa utility kasi nga ito. So yun lang siya. Kaya kung tatanungin mo ako kung okay ba siya gawing backup power na nakabukas to, no, kasi hindi sulit unless ikay ay anak ni Bill Gates, sobrang yaman mo and isang dasal mo lang may pera ka na, walang problema sa bayad ng kuryente, then go. At ito pa isa, walang load, walang solar, umiikot, umandar ang kanyang battery, so wala. So dagdag konsumo siya dito, so sayang talaga. So hindi siya worth it para gamitin. And about sa yung sa power station, yun na, kung gawin mo siyang backup, magbukod ka na lang ng hiwalay na ganito, yung hindi hybrid, yung stand alone lang na gagamitin mo lang kapag nag brown out, saksak natin to, then boom, meron na uli. Marami dyan mga nagkalat yung mga bluey ganon. Gutin ka mo ng ingay, wait lang. Yan. So hinugot ko muna siya. So ngayon, mag-imbis na magganto ka, mayroon kang utility, then may battery ka, then wala kang solar panel, gagamitin mo lang siya as backup, hindi sulit na mag-hybrid ka.
mag-normal ka na lang sa bahay nyo, then maglagay ka na lang ng ganito. Pang ilaw, okay to. Sa ilaw, konting charge ng cellphone, pwede pa rin naman. Kung gusto mo medyo may ventilador ka, bili ka naman kagaya ng Payto. Yung 1000 watts nila is nasa 192K lang. Okay na yun as backup. Kung gusto mo na is uninterrupted power supply, gaya ng isa pang description ng UPS, is hindi rin sulit to. Hindi rin siya sulit. Although meron siyang, may kita mo dito, merong makakapili ka ng gusto mong output. Kung saan na ba yun? Ito output frequency, pwede siyang 50, pwede siyang 60. Yes, may ganyan siyang feature, oo. Pero kung ang plano mo lang is yung UPS na uninterrupted power supply para sa lugar nyo na nag-i-spike yung kuryente, minsan ganun yung kuryente, alam mo yun, yung minsan malakas, minsan hindi, biglang nawawala, pak, boom, yung ganun. Wag ganito ang bilhin mo. Bili ka nung dedicated para sa ganung feature, kasi ito is pang solar to, hindi siya para sa ganung feature. Meron dun Akira, isa pa yung nakasikat, Akira servo type, 2,000 para sa 1 kilowatt. Isaksak mo siya bago yung mga appliances nyo, goods ka na. Ayun, mas okay yung ganong choice kaysa sa ganito. Iba kasi yung purpose nito, parang hindi siya dedicated para doon. Although masarap yung pritong talong, pero hindi talaga din yung parang ganun ba. So pwede siyang gawin, pero not the best option para sa gusto mong plano. So it's either mag-Akira ka na lang kung UPS na uninterrupted power supply, or kung gusto mo siyang backup as an universal power supply o power station, bili ka na lang ng mga Bluey or yung mga NSS na power station, yung 2,000 na may bitang ganun. Tas pwede mo siyang i-charge sa utility, pwede mo rin kabitan ng solar panel, may built-in na rin siyang inverter and battery sa loob ng mismong box niya. Ando na lahat-lahat. So bibit-bitin mo siya, pwede rin siyang outdoors, okay yun. Ilagay ko yung link sa description ng mga pinagsasabi ko, kasama na rin to. So eto, ilagay ko sa link yung NSS tsaka yung Bluey na power station, lagay ko yun kung gusto mo as backup, tsaka yung Akira na pang UPS, AVR yun, uninterrupted power supply para sa mga nag-spike na lagay ko yun. Kaysa ganitong bilhin mo, hindi siya sulit, gagana pero hindi worth it. Yun lang, hindi worth it. So wag na lang. Kung tatanong mo, lugi ka lang din. Baka bigla magbagong isip mo, bigla ka magkabit ng solar panel, bam, isa ka ng solarista, congrats. So yun lang. Kung meron ka pang tanong na hindi ko nasagot, comment lang ulit, try kong sagutin sa comment section. Yun lang, salamat.